So ating pong pag-usapan ngayon ang pinakamadugo at pinaka-stressful na usapan. Masyado akong interesado, doktora, dito kasi talagang nararanasan ko ito every now and then. Ito ang stress. Doktora, paki-explain po ito. Okay. Ang stress naman is actually a form of strain. Strain. It could be physical strain, mental strain, emotional strain, ganyan, na nararamdaman ng tao. Pero yung mga strain na yan is frequently caused by anxiety o kaya naman overwork. Ganyan. Ganun pala siya, ano? May tatanong ako, doktora, di ba? Kasi iba-iba ang level ng tolerance natin. Diba? Halimbawa sa sakit na lang, masyado na akong nasasaktan, ayokong magpa-dextrose kasi masyadong masakit sa akin. Pero yung iba, parang natotolerate pa nila yung pain. So, sa ibang usapan naman, halimbawa, iba-iba din ang stressors. Halimbawa ako, pag deadlines, may mga deadlines akong minimit, siguro hindi yung stressful sa akin. Nakakatulong siya actually kasi parang may adrenaline rush ba? Na parang ang bilis gumana ng utak, ang bilis yung katawan mo, ang bilis mag-respond. So, parang feeling ko nakakatulong ngayon yung stress na yun sa akin. Okay lang ba yun? Oo naman, kasi actually stress is it's a normal response ng katawan natin. Okay. So, ang katawan lang kasi natin, hindi niya kayang i-distinguish between yung physical at saka yung psychological threats. No? So, pagka nasi-stress ka, kunyari, masyadong busy ang schedule, o kaya may mga arguments, ganyan, with your friend, o kung nasa traffic ka, mga ganyan, yung body mo is nagre-react siya, na very strong ang reaction, na as if nandun ka sa isang life or death situation. Ganon. And yung emergency stress response ng katawan mo, could be parang naka-on lagi. Ganyan, naka-on constantly. Pero, the more na na-activate yung response system ng body mo, the easier na matrip ka naman at it is harder to shut up. Kaya lang, ito, pag merong exposure to long-term stress, may mga major effects yan sa health natin. Katulad ng pwedeng tumaas ang blood pressure mo, pwedeng ma-depress ang immune system mo, making you more prone to infections, ganyan. And pwede rin tumaas yung risk mo for heart attacks, stroke, ganyan. At nakakabaog din yan. I mean, nakaka-decrease ng fertility, di ba? So, yun. Yes, it can contribute to infertility. Ganon. And, syempre, eto, nakakatanda. Ay, talaga? It speeds up the aging process. Ganyan. So, actually, ang long-term stress can rewire our brain. Kaya, nagiging vulnerable tayo to depression and anxiety. Ang akala ko nung una nakakatulong sa akin yung pag-rush ko, 'di ba? Kasi nga ang sinasabi ko sa iyo kanina, masyadong gumagana yung utak ko. Parang nagre-release lahat yung mga kailangan kong gamiting powers. Yung mga adrenaline ko tumataas. Pero sa pag-uusap natin ngayon, nalaman ko na hindi rin pala yun okay. Kasi harmful din pala. Kasi tumataas yung blood pressure kahit sa moment lang na yun. Di ba? Actually, ganito yan. Meron tayo sa katawan natin tinatawag na stress response. Or it is also called fight or flight reaction. Ganon. So, itong stress response ng katawan natin, when it is working properly, it helps
It helps you stay alert, it helps you stay focused, and nagiging energetic ka. But, beyond a certain point, Okay. or beyond a certain level ng stress mo, Oo. yung stress na yon stops being helpful. Oo. And it can start becoming or causing major damage in to your health, sa moods Oo, mo, tama. sa relationships mo, Oo. sa productivity mo, and your quality of life as a whole. Ganyan. Okay. Speaking of relationships, gusto ko mag-point out doon. Ano ba? Hindi ba? Kasi ano ba yung approach, doktora, na ginagawa mo? Halimbawa kasi yung parang nandun, yung parang galit na galit ka, inis na inis ka, lumalabas na yung mga usok sa ilong mo, parang dragon, ganon. Tapos, parang gusto mo nang kumuha ng mga maliliit na needle para tusuk-tusukin yung taong yon. Di ba? Hindi lang, siguro, di ba? Come on, hindi lang naman sa akin nangyayari yon, di ba? Nangyayari naman sa ating lahat. Paano mo na-control yun? Actually, very common yung mga recommendations dyan sa ganyan eh. Pero cruel na. Cruel talaga! Pero actually, ang madalas na nire-recommend dyan is relaxation techniques. Alam mo yun, you do deep breathing, uminom ka ng tubig, nakaka-relax yun. And just try to calm down, relax, bago ka pa makagawa ng something na, pagsisisihan mo rin sa huli. Ganon, yun lang. Parang very basic and very simple. Water. Deep breathing. Actually, sabi ng iba, magbilang ka ng 10. Yes. Kasi by that time na nakabilang ka ng 10, medyo, nagde-decline na yung stress level mo. Medyo pag-isip ka na hindi ka na dapat gagawa ng anumang bagay na masama. Ganun. Paano kung halimbawa, di ba, ayaw mo naman uminom kasi galit na galit ka. Ayaw mo naman magbilang kasi galit na galit ka nga. Tapos, ayaw mo naman mag-relax kasi galit na galit ka nga. Ibig sabihin, hindi mo ina-avoid yung stress na yun. I mean, hindi mo ina-avoid, ayaw mo ring mag-commit na tama na. Hindi, no? Sa sarili mo na yun, ano? Kapag ganun kasi, talagang it requires parang awareness. Yung alam mo yung parang Will din. exert. Oo, Mm. yung may will. May Oo. will ka talaga na kailangan kong Kumalma. pumalma. Mm. Dahil ayaw mong Kailangan ayaw mo mong uminom. mauwi sa kung ano man yan, di ba? Okay. So, it's a decision on your part na gusto ko bang ma-stress? Oo, I oo, choose tama. to calm down. Ayokong ma-stress. Oo, tama. Sige, hihinga na lang ako ng malalim, iinom ako ng tubig. Okay. O kaya lalayo na lang ako sa kanila. Tama. Ganon. So, kailangan talaga decision mo yun eh. You have to choose. Okay. Di ba? Kailangan mong lumayo. Choice. Layuan mo sila. Layuan mo. Okay. Okay. Oo. Pero at this point in time, talagang yung oras natin, seriously, doktora, ano yung personal na advice mo sa ating mga kababaihan at sa sige na nga, mga kalalakihan na dumadaan sa mga ganitong sitwasyon? Yun pa rin, kahit saan ka magpunta, kapag pinag-uusapan ang stress, o kaya paano i-manage ang stress, pinaka sikat pa rin na recommendation ng yung nasabi ko kanina, relaxation techniques. Kasi ang stress is unavoidable eh. Kahit anong bagay dyan pwede kang ma-stress. Kahit walang ginagawa sa'yo, nakakita ka lang ng mga kalat, nasa-stress ka na. Ganon. So, parang ang hirap talaga na i-avoid ang stress. But, it is possible na to do away with it. And yun nga, ang sinabi ko is, you can do relaxation. Actually, some resort to yoga, mga ganyan. Pero ako, personally, if you ask me, pag nasi-stress ako, like few weeks back, ganyan, pag nasi-stress ako, ang ginagawa ko na lang is, I try to recall yung mga promises ni God sa akin. Kapag masyadong problema na iniisip ko, nasi-stress ako sa dami ng problema, kaya mga gagawin ko is, I try to parang keep quiet. And then, pinipil ko yung mind ko ng
positive thoughts. Parang, happy thoughts, Oo, happy mga thoughts, ganon. ganyan. Kasi doon ka na-relax eh. Mhm. At saka, doon ka nagiging nagsa-start na maging optimistic, di ba? Oo. Kesa na yung mag-dwell ka, i-nurse mo yung mga problema mo, yung mga hurts mo, past hurts mo, ganyan. At talagang walang mangyayari sa'yo. And I pray. Yeah. And then, pagka, if I have to cry, Yes. iiyak ako, Talaga, iiyak mo, talaga, ganyan. Kasi talaga. it's my way of unloading eh. And then after that, nakakalma naman ako. Oo. And then I just pray to God. Oo nga, parang ang ganda-ganda namang habang nagpe-pray ka, di ba? Magsumbong ka. Oo, ganun. Magsumbong ka, di ba? Oo, pagsumbong ka, Yung imbis na sumbong. awayin mo yung tao kung may nakagalit ka man, imbis na suburin mo, awayin mo, sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin, you can just sigad na lang. Sa kanya mo na lang sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Correct. Pwede mo sabihin, galit ako, Correct. galit ako sa kanya, Correct. ayoko siya makita, masama siya, Oo. whatever. Oo. Basta ma-unload ka lang, and then after that, nandun yung soothing, presence ni God. Parang pagkatapos mo sabihin lahat kay Lord yung mga galit mo, no? Yung mga inis mo,